Magandang araw po sa inyong lahat. Isa ka bang mag-aaral ng Aguinaldo Elementary School? Isang anak, magulang o guardian? Ano kaya ang mga paalala na dapat nating sundin sa pagbubukas ng klase? Batid nating lahat na tayo ay nakakaranas pa din ng matinding pandemya, pero hindi ito hadlang para hindi pagpatuloy ang edukasyon ng ating mga kabataan. Sa ngayong school year 2021-2022 ng Paaralang Elementarya ng Aguinaldo, sa pamamagitan ng ating aktibong punong guro na si Ginoong Aldrin Orosopa, kasama ulit ng 38 mga guro, ay nagkaisa na mabigyan ng tamang edukasyon ang ating mga mahal na mag-aaral. Kaya, ipinagmamalaki namin sa inyo na ibahagi ang mga pamamaraan o learning modalities na meron ang Aguinaldo Elementary School sa pagbubukas ng klase. Una, ang paggamit ng mga mag-aaral ng MDL o Modular Distance Learning. Sa pamamaraan ito, gagamit ang mga mag-aaral ng mga itinalaga o prescribed na modules ng ating paaralan at ng DepEd o Department of Education. Ang mga sumusunod ay mga paraan ng pagkuha at pagsasauli ng modules, outputs, activity sheets at learner's packet ng mga mag-aaral. Saan makukuha ang mga modules na sasagutan ng mga mag-aaral? Sa ngayong taon, ang mga modules at learner's activity sheets ay makukuha sa bawat room ng bawat baitang sa ating paaralan. Sino ang pwedeng kumuha ng mga modules? Ang mga pwedeng kumuha ng mga modules ay ang mga pinapayagang lumabas ng bahay na kasama't sa bahay ng mga mag-aaral na edad 21 years old hanggang 59 years old. Mahigpit pong ipinagbabawal na lumabas ang mga matatanda edad 60 pataas at mga batang wala pang 21 taong gulang. Kailan ang pagkuha ng mga modules at activity sheets? Narito po ang talaan o schedule ng bawat baitang at oras ng mag-aaral sa pagkuha o pagsasauli ng modules o outputs na gaganapin tuwing Lunes kada ikalawang linggo o every second week. Kindergarten, mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Grade 1, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Grade 2, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Grade 3, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Grade 4, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Grade 5, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At Grade 6 mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tuwing kailan kami magsasagot sa modules? Narito po ang gabay na maaari ninyong sundin sa pagsagot ng modules. Talaan ng oras, araw at asignatura sa pagsagot sa modules para sa baitang 1 hanggang 3. Edukasyon sa pagpapakatao at MTD-MLE tuwing Lunes, Filipino at English tuwing Martes, Araling Panlipunan at Mathematics tuwing Miyerkules, Science and Health, Music at Arts tuwing Huwebes, Physical Education, Health at Homeroom Guidance tuwing Biyernes na may magkaparehong oras na mula alas 8 ng umaga hanggang 10:30 ng umaga. Talaan ng oras, araw at asignatura sa pagsagot sa modules para sa baitang 4 hanggang 6. Science and Health at Edukasyon sa Pagpapakatao tuwing Lunes. English at Filipino tuwing Martes. Mathematics at Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan o EPP tuwing Miyerkules. Araling Panlipunan, Music at Arts tuwing Huwebes. Physical Education, Health at Homeroom Guidance tuwing Biyernes na may magkaparehong oras mula alas 8 ng umaga hanggang 10:30 ng umaga. Narito naman ang ilang kagamitan na kakailanganin ng mga mag-aaral sa pasukan. Mga kagamitan na kailangan ng mag-aaral sa kindergarten: lapis, crayola, gunting, typewriting paper, colored paper, 2 plastic envelope with handle, grade 1 pad at glue. Tandaan, ang mga materials na nabanggit ay hindi sa pilitan kung may magagamit sa bahay, bilang replacement ay maaring gamitin. Kung walang plastic envelope ay maaring brown envelope na lamang basta siguraduhin ito ay hindi mababasa.
Mga kagamitan na kailangan na mag-aaral sa Grade 1. Grade 1 pad paper, 2 pencil Mongol, 2 yellow plastic envelope with handle, scissors, crayons, popsicle sticks 100 pieces, 1 long plastic envelope without handle. Tandaan, ang mga materials na nabanggit ay hindi sa pilitan kung may magagamit sa bahay bilang replacement ay maaring gamitin. Kung walang plastic envelope ay maaring brown envelope na lamang basta siguraduhin ito ay hindi mababasa. Mga kagamitan na kailangan na mag-aaral sa Grade 2. Lapis, Grade 2 pad, writing notebook, Crayola, gunting, typewriting paper, colored paper, 2 plastic envelope with handle. Ang mga materials na nabanggit ay hindi sa pilitan kung may magagamit sa bahay bilang replacement ay maaring gamitin. Kung walang plastic envelope ay maaring brown envelope na lamang basta siguraduhin ito ay hindi mababasa. Mga kagamitan na kailangan na mag-aaral sa Grade 3. Lapis, long expanded envelope, crayons, Grade 3 pad, ruler, gunting, colored paper, writing notebook at glue. Ang mga materials na nabanggit ay hindi sa pilitan kung may magagamit sa bahay bilang replacement ay maaring gamitin. Kung walang plastic envelope ay maaring brown envelope na lamang basta siguraduhin ito ay hindi mababasa. Mga kagamitan na kailangan na mag-aaral sa Grade 4. Ballpen, Grade 4 pad, typewriting paper, colored paper, plastic envelope. Tandaan, ang mga materials na nabanggit ay hindi sa pilitan kung may magagamit sa bahay bilang replacement ay maaring gamitin. Kung walang plastic envelope ay maaring brown envelope na lamang basta siguraduhin ito ay hindi mababasa. Mga kagamitan na kailangan na mag-aaral sa Grade 5. Ballpen, Grade 6 pad, typewriting paper, 2 pieces long plastic envelope. Tandaan, ang mga materials na nabanggit ay hindi sa pilitan kung may magagamit sa bahay bilang replacement ay maaring gamitin. Kung walang plastic envelope ay maaring brown envelope na lamang basta siguraduhin ito ay hindi mababasa. Mga kagamitan na kailangan na mag-aaral sa Grade 6. Ballpen, pencil at eraser, crayon, scotch tape, correction tape, pentel pen, stapler, colored paper or art paper, Grade 6 pad, typewriting paper, long at short, 1 long expanded envelope, 1 long plastic envelope. Tandaan, ang mga materials na nabanggit ay hindi sa pilitan kung may magagamit sa bahay bilang replacement ay maaring gamitin. Kung walang plastic envelope ay maaring brown envelope na lamang basta siguraduhin ito ay hindi mababasa. Mga paraan ng pagkuha ng modules at learners activity sheets. Step 1. Sundin ang schedules na ibinigay ng guro sa pagkuha ng modules in a box upang magkaroon ng sapat na social distancing. Step 2. Ang mga magulang o tagapangalaga lamang ang pupunta sa itinalagang pagkukuhanan ng modules at last. Step 3. Huwag isama ang mga bata. Dapat nakasuot ng face mask at face shield. Mag-alkohol ng mga kamay. Sundin ang social distancing. Step 4. Lumagda sa checklist bago kuhanin ang modules at last sa bawat subject ng inyong mga anak o mag-aaral. Mga paraan ng pagsauli ng mga natapos na gawain. Step 1. Sundin muli ang itinakdang gawaing pangkalusugan at pangkaligtasan sa pagsauli ng modules, gaya ng pagsuot ng face mask, face shield at pag-aalkohol o paghuhugas ng mga kamay. Step 2. Ibalik ang mga answer sheets, activity sheets at iba pang sinagutang gawain sa itinakdang pagsasaulian ng modules to output sa bawat rooms tuwing Lunes ng ikalawang linggo sa parehong oras na itinalaga sa bawat baitang. Step 3. Lumagda ulit sa checklist bilang katibayan na naisauli na ang mga takdang gawain. Mga karapat-dapat na kasuotan tuwing pupunta ng paaralan. Sa pagkuha at pagsasauli po ng modules at outputs at sa iba pang dahilan ng pagpunta sa ating paaralan, kayo po ay hinihikayat na sundin ang itinakdang mga kasuotan
bilang paggalang o pagrespeto sa ating paaralan bilang isang tanggapan ng gobyerno. Narito po ang halimbawa na maaring kasuotan ng mga lalaki: pantalon at t-shirts o mahabang shorts at t-shirts. Sa mga babae naman po ay pantalon, t-shirts, palda, damit panlakad o mahabang shorts. Iwasan po natin na magsuot ng mga sumusunod: tattered jeans o punit-punit na pantalon o shorts, sobrang ikling shorts, basketball shorts, duster, pajama, sleeveless, spaghetti strap dress or shirt o sando ng basketball. Mga karagdagang paalala: ang mga modules ay para sa isang markahan at maiiwan sa tahanan upang magamit sa iba pang mga araw. Ito ay ibabalik lamang sa katapusan ng bawat quarter. Tanging mga activity sheets, outputs at iba pang natapos na gawain ang ibabalik kada Lunes sa ikalawang linggo o every 2 weeks para sa pagwawasto at pagtatala ng score. Huwag susulatan ang mga modules at magsagot sa itinakdang sagutang papel o kagamitang itinakda ng guro, maliban sa kindergarten na sa mga modules o activity sheets mismo magsasagot. Ang pangalawang modality ay ang ODL o Online Distance Learning. Sa online distance learning ay magtuturo ang guro sa kanyang mga mag-aaral sa pamamagitan ng iba't ibang platforms tulad ng Google Meet, Zoom at Classroom Google. Sino-sino ang mapapabilang sa online class? Ang mga mag-aaral na maaring mapabilang sa online class ay ang mga sumusunod: mga batang kabilang sa Special Science Curriculum, mga batang SSCS na sumagot sa survey na pinili ang online distance learning, may mga malinaw at maayos na koneksyon ng internet, may mga sariling laptop, desktop computer o tablet. Tuwing kailan ang oras ng online class? Talaan ng oras, araw at asignatura ng bawat baitang sa online class para sa baitang 1 hanggang 3. Science and Health at Edukasyon sa Pagpapakatao tuwing Lunes. MTV, MLE at English tuwing Martes. Filipino at Mathematics tuwing Miyerkules. Araling Panlipunan, Music, Arts tuwing Huwebes. Physical Education, Health at Homeroom Guidance tuwing Biyernes na may magkaparehong oras na mula alas 8 ng umaga hanggang 10:30 ng umaga. Talaan ng oras, araw at asignatura ng bawat baitang sa online class, baitang 4 hanggang 6. Science and Health at Edukasyon sa Pagpapakatao tuwing Lunes. English at Filipino tuwing Martes. Mathematics at Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan o EPP tuwing Miyerkules. Araling Panlipunan, Music at Arts tuwing Huwebes, Physical Education and Health, Homeroom Guidance tuwing Biyernes na may magkaparehong oras na mula alas 8 ng umaga hanggang 10:30 ng umaga. Ano-ano ang mga kailangan kapag may online class? Mga kailangan sa online class: sariling laptop, desktop computer o tablet, headphones o earphones, whiteboard at whiteboard marker. Paano ipapasa ang natapos na gawain sa online class? Ang mga natapos na gawain ay ipapasa sa pamamagitan ng mga sumusunod. Ipapasa sa Google Classroom na gagawin ng bawat grade advisor. At maaari din itong ipasa sa pamamaraang ibibigay ng bawat advisor. Ang alternative learning system sa Bayan ng Kawit bilang pagtugon sa hamon ng new normal at bilang pakikiisa sa mithiin ng kagawaran ng edukasyon na maging ligtas ang pagpapatuloy ng dekalidad na edukasyon sa mga kabataan ay tutugon at susunod ang AL sa ipinapatupad na LCP ng Dibisyon ng Cavite at ng Paaralang Elementarya ng Aguinaldo. Sino-sino ang maaring makapag-enroll sa ALS? Ang mga nais pumasok sa ALS ay dapat 13 years old pataas na basic literacy level,
13 years old pataas, elementary level, at 16 years old pataas, junior high school level. Saan makukuha ang mga modules na sasagutan ng mga mag-aaral ng ALS? Ang mga modules ay maaaring kunin sa ALS Community Learning Center na matatagpuan sa Maliksi Building ng Aguinaldo Elementary School, Tabon 2, Kawit. At sa Pinagkaisa ALS Community Learning Center, Pinagkaisa Tuklong, Kawit, para sa mga learners ng Barangay Tuklong, San Sebastian at ilang barangay ng Imus. Sino ang maaring kumuha ng modules? Ang mga pwedeng kumuha ng mga modules ay ang mga pinapayagang lumabas ng bahay na kasama sa bahay ng mga mag-aaral na edad 21 hanggang 59 years old at mga learners na may edad 21 years old pataas. Mahigpit pong ipinagbabawal na lumabas ang matatanda edad 60 pataas at learners na wala pang 21 taong gulang. Kailan ang kuhanan at isasauli ang mga modules at outputs? Narito ang oras at araw ng kuhanan at pagsasauli ng modules at outputs kada linggo. Distribution, tuwing Lunes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Retrieval o pagsasauli tuwing Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga paraan ng pagkuha at pagsauli ng modules at outputs. Step 1. Sundin ang schedules na ibinigay ng guro sa pagkuha at pagsauli ng learning packet upang magkaroon ng sapat na social distancing. Step 2. Ang mga magulang o tagapangalaga at mga learners na pinapayagang makalabas lamang ang pupunta sa itinalagang pagkukuhanan ng modules. Step 3. Huwag isama ang mga bata. Dapat nakasuot ng face mask at face shield, mag-alcohol ng mga kamay at sundin ang social distancing. Step 4. Lumagda sa checklist bago kuhanin o isauli ang learning packet ng inyong mga anak o mag-aaral. Pakatandaan po natin ang mga sinusunod.